weekly stock commentaries where I share my personal opinion and insight of what's happening on some of the stocks listed under the Philippine stock market. If you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. Number 1, MER and PLDT officially signed a share purchase agreement where PLDT is yung ano pa rin to, no? Yung consolidation ng mga asset. Since ano naman tong dalawang to, same sila under the MVP group of businesses. So once completed, magiging wholly owned subsidiary na siya ni TEL. So i-report niyan yung consolidated earnings. Meralco to fully realize value from its investment. After that, Meralco shares fell 1 point. I don't think yan yung dahilan, no? Overall, ano lang yan? Sentiment. Mga blue chips, sell. Meanwhile, si TEL, umakyat daw ng konti. Pero, still, on a decline in terms of stock price. Na pag bumagsak siya ulit dito, I think yield niya dyan 9% eh. 9% yield is already higher than yung nasa rate. So JFC, strategic pivot, shifting its plans to spin off and list its international business from the US to Hong Kong. So bakit? Kasi emerging market ngayon, nagdadala, syempre mga Chinese, no? Chinese market, yan, Hong Kong, baka mas patusin siya dyan, di ba? Ano bang goal ng IPO? Goal ng IPO is mag-raise ng capital. So, ba't magre-raise ng capital si JFC? Kasi lumulobo din utang nito. Gawa ng acquire ng businesses na di naman nagmamaterialize. Okay? The discussion are still preliminary. The timing is crucial as Jollibee's Manila listed shares have slumped. So, makakatulong ba yon sa sentiment kay JFC? I don't think so, no? Not necessarily yung international business yung problema niya lang, but rather, yung mga ina-acquire niya talaga, no? But ibang klase ng brand na hindi nagmamaterialize, okay? Number 3, SMC filed a registration statement. Of course, di ba? Another utang-utang. Lain na utang nito. Plans to offer 266 million series. So siguro yung mga may Lisa preferred shares, maganda to, no? Pero pag ka, common shareholder ka ng SMC, hindi siya okay. So SMC, wala pa rin, ayan, no? So sa laki na utang niya and nag-interest rate hike na naman ang BSP. Huwag mayari naman yung sentiment sa stock na to. So bakit? Ito daw, no, flagship New Manila International Airport project in Bulacan. And refinance, syempre, kasi laki nga na utang yan. In trillions na ata utang yan eh. Number 4, Ayala Land. Multi-billion share buyback program. After its stock price plunge below 14, wala. Ang lang nila yan. Kunyari, share buyback. Dapat I think expensive pa yan kung dyan sila sumalo eh. Ilan ba na ito ngayon, no? Ilan yung share buyback, nila, program. So, nag-appropriate sila ng 1, 2, 3, 4, 5, so 10 billion, no? Na malamang ubusin nila yan ng madaming taon. So, again, hindi ako convinced sa mga share buyback program ng mga listed company sa Pilipinas, no? Ilan ba market cap ng Ali, di ba? 200 billion yan, tapos 10 billion lang yung share buyback mo. Tapos ubusin mo pa yun ng or hati-hatiin mo pa yun ng madaming taon. So I think nothing will stop the bleeding ng shares nito, especially kung magkakaroon sila ng plunge in Q2 earnings tulad nung nangyari nung nila Q1. So in danger to na matulad kay Meg
na bumalik malapit sa kanyang all-time low. Ayala Land shares have dropped 37%. I remember sa beginning ng taon, nire-recommend to ng mga analyst di ba? Kasi it's a quality property business, property giant. So ito yung nangyari, no, 23% drop in Q1 net income. So number 5, SM Prime Holdings is endeavourly divert its planned 18 billion fixed rate bond offering. Bakit? Baka hindi ganun ka-attractive yung offer niya, gawa nga ng tataasan ngayon yung prevailing interest rate. SM Prime is actively reviewing its capex and may scale back its program 100 billion annual spending. So nagtitipid na rin yung mga business ngayon, di ba? Talagang yan BBM BBM, anong gagawin natin? So ito pa na yung SMPH na pag ito bumalik sa kanyang close to its all-time low, yari na, iyakan ng mga investor dyan. Number 6, Cebu Air launches trademark Independence Day. Wala, kahit anong sale gawin nito, mahihiyari na naman to sa Q2. Okay, aiming to maximize passenger volume for travel. Ang tanong, may ba, di ba? May margins ba sila dyan sa mga sale nila? Tapos ang mahal ng langis. Nangyari nung COVID, it looks like mayari na naman sila ngayon sa Middle East conflict. Number 7, AEV and AP met with Vietnamese president. Blah blah blah. Pledge to deepen its footprint in Vietnam power. Ganyan, pang headline lang, no? Salisalita, ganyan. Ang tanong, kung may magmamaterialize ba, no? Actual. Mag-expand daw sila in coal, gas, renewable, wala yan. Number 8, BDO. Subscription period for its Series A1, A2 perpetual preferred shares via the PSA Market Offers Portal. BDO, nag-issue ng preferred share. So, kumusta mga bangko ngayon? The biggest bank in the Philippines. So, still, mukhang naghanap siya ng or ganyan sa sideways. Nakapokus ngayon yung investor sa Q2, no? Yung interest rate hike ba na pinagagawa ng BSP nakatulong ulit sa margins ng mga bangko, or na-overwhelm sila ng mga hindi nagbabayad because of the poor economic condition outlook ng Pilipinas. So plus fast growing digital entertainment and gaming or gambling, massive 12 billion. So baliktad to kay baliktad siya kay Bloom. Well, actually si Bloom hindi na niya tinuloy yung kanyang online gambling. Ito naman, from online gambling, bumibili siya ngayon ng mga mga land-based. Ang problema, wala namang tourist arrival sa Pilipinas. I don't think magmamaterialize yung acquisition nila na yan in the short term. And kumusta ang plus? Malamang Q2 na ito, magre-report na naman to ng declining growth hanggang Q3 because of the regulation sa kanya. Ayun, no? Ibalik mo na kaya sa mga 4 pesos, 3 pesos, tapos doon natin silipin, di ba? The deal marks a major brick and mortar integration. Ang problema nga, wala ang tourist arrival Mag-blend daw with physical hospitality. Wala nga yan nga problema ni Bloom Walang nagsusukal sa kanyang mga land-based na casino So, Double Dragon tsaka Merry Mart. Financial markets are closely tracking the Injap-led fears after the official announcement that magdedelis si Merry Mart, no? Ang laki ng nilakapak nito, no? Isa to sa dati, yung suki ng speculation. So, pinitek, malamang yung mga sumakay dyan, and then, pinagsak sa lupa. Similar nung nangyari sa niya dati, Double Dragon, ayan. Suki ng speculation, pinitik ng pinitik, na mas definitely may mga sumakay,
before siya ibagsak sa binalik sa lupa. Na obviously syempre hindi siya maganda sa mga mga Merrimart shareholder. Maski Double Dragon shareholder ka, hindi ka approved yan kasi I believe mag-issue to ng mga bagong shares para i-cover yung yung ibang shares na ibibigay sa mga magte-tender ng offer ng So top line, the fuel retailer and logistics player, top line na Sikop, syempre raise ng capital. Hanggat may pumapatos, why not? Di ba? Hanggat may mga pwedeng sumakay, pitikin mo lang. Ang tanong, may pipitik pa kaya rito? Di ba? Yan yung tanong natin dyan. So, kumusta yung top line? Nag-report siya ng growth, syempre, bagong company. Na personally, hindi ako interested na sa mga ganitong klase ng business kasi titignan mo na lang si Petron tsaka si Shell Philippines Anong meron si top line na wala kay Petron, Shell Philippines, di ba? Malamang mas madaming meron si Petron kaysa kay top line. The firm is capturing market attention by offering investors an estimated near 10%. Syempre, 10% taas na dividend yan, Di mo ba sasakyan yan? Kung ako lang, iwasan ko yan. Okay. So, number 12, PX. Mining and oil sector pays heavily tracking this week. So, nagko-correct ngayon yung gold di ba? Ngayon, si PX, matagal ko nang sinasabi on my channel. This one is a speculative play. Pinitik siya because of the speculation ng kanyang silangan project. Mag-materialize man yon or hindi, or matapos man yon or hindi, I think, babagsak ulit yan at babagsak, Ngayon, kung madelay yung kanyang silangan, di ba? Yun na, talagang sell down yan. Kapag natapos naman yung kanyang silangan project and mag-start na siyang mag-generate ng profitability, nasilip ng investor, ginawa nila ng estimate, overvalued pala, which is yan yung mostly nangyayari sa madaming speculation, di ba? Doon nila sell down ulit yan. So, Union Bank, A- stable rating from Japan Credit. Di nga magandang asset quality ng Union Bank Although maganda yung kanyang tawag nito, yung kanyang Q1. Ang tanong kung magko-continue kasi ganito si Union Bank may maganda siyang quarter and then on the next quarter biglang pangit, biglang magne-negative. Very erratic yung performance niya, gawa nga ng di maganda yung kanyang asset quality. Pero sabi dito, the bank is capturing market shares, deepens retail consumer exposure, roll out updated digital tax payment integration with national government system. So, kumusta yung sentiment sa stock price? Still, not that good. Number 14, CPG. Small to mid-cap property players like CPG are under intense scrutiny. Lalo na hindi maganda yung Q1 neto. Struggles beneath high borrowing cost. Na problema yan ng madaming property sector kasi nga malakas sila umutang. So, yung mga paparating na interest rate hike, that's bad for them. May mga additional headwinds pa sila, di ba? High construction cost, inflation, full home buyers interest downward, and mirroring the wider structural slowdown in larger peers like Ayala Land. So, kumusta yung sentiment kay CPG? Ayun. So, nag-connect siya ng konti pero still better than Ayala kasi at least nag-rally to last year. Na CPG, dinidiscuss ko yan sa aking Patreon last year. Shell Philippines, energy and retail fuel stock felt major volatile this week following a significant domestic rollback, blah blah blah. Itong Shell Philippines, parang ganito maging outcome niya, Feeling ko lang ni top line. Ayan yun, isang unang pitik and then sunod-sunod na yan. Okay. Why? Kasi nga hindi ganoon kaganda yung fuel distribution na business sa Pilipinas.